May bumabagsak po sa bubong, parang may mga naglalakad. Pusa po yung nakikita namin sa bubong. Pero pag naglakad, parang tao. So ito po is talagang pinakamabisang gamit sa mga aswang, no? Ito po talagang kinakatakutan nila, yan po. Pero ngayon po, may mga aswang na rin po na kumakain na ng bawang sa buntis. Mostly yan yung talaga na-encounter ko. Nalaman niya, bago mag-full moon, hindi na pala normal na tao yung mga nandun sa baryo na yun. Meron talagang mga aswang ngayon na new breed na mga professional na. Doktor, midwife, anything na may attachment, may kinalaman sa dugo at laman, embalsamador, ng nasa pamilyang aswang is magiging aswang, no? Meron tayong tinatawag dyan na ganap at hindi ganap. Yung iba dyan, pinipiling iwan yung pamilya, lumikas, pumunta ng ibang lugar para lang hindi sila mahawaan, no? Reflection mo sa mata nila. Yun hindi pa nila talaga kayang magawa ng paraan. Paggabi, kailangan hindi nyo pwedeng iwan yan. At least, isa dalawang tao na may nakabantay dyan. Ang iiwasan lang talaga natin dyan is yung mahawaan tayo ng mga yan. Paano ba nang nangyayari yung hawa? So, yung laway ng aswang po, kahit patakan nyo ng kalamansi, hindi yan magbabago. Bagong lipat kayo sa isang lugar, tapos medyo tago, probinsya. Birthday kasi ng apo ko, birthday kasi ng may binibigay, spaghetti, dahil puro CCTV dito, wala nang aswang. Mas marami po dito ngayon. Tao sa umaga, pero sa gabi, hindi na sila tao. Simula nung lumipat kami rito, naganda malas-malas na, nawala ng trabaho, nagkasakit-sakit. Lalo na po sa mga abandoned na bahay na hindi po natirhan. Panti yung lugar, tumira dyan yung mga entities na. Kasi gusto po nila yung mga tahimik na lugar, no? Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Bawal sa amin yung mababae. Yung sugarol, sobrang inom ng alak. Meron din po ako mga kasama, no? Hindi lang nila nakikita. Nakapaglaban po kayo sa isang mangkukulam. Matik po yan na babalikan po kayo niyan. Kinabukasan, hindi na po kayo gigising. Nagpupunta sila sa mga haunted na lugar. Kala nila okay lang yun. Hindi nila alam yung mga sumakay na sa balikat. Pagkapukanan yung humaba. Witchcraft. Ang mangkukulam po kasi pwedeng matuto yan. Po ang pambabarang, hindi po yan something na natututunan. May mga power sila na palakihin o paliit yung katawan nila o yung pinaka-appearance nila. Depende sa gusto nila, no? So, possible na totoo yung sinasabi ng isa tsaka yung isa rin. Tapos na po tayo sagutin yung mga questions po ninyo dun sa comment section, no? Nasabi ko po nung bago tayo magsimula, no, may mga paksa po tayo ngayon na pag-uusapan, no? Meron po kasi akong mga experiences sa mga nilalang na tinatawag natin na mga aswang, no? Gusto ko lang i-share sa inyo para makatulong lang din, no? Kasi alam ko maraming makaka-relate dito. Kasi sa page ko marami nagme-message din sa akin, no? Sir, may bumabagsak po sa bubong, parang may mga naglalakad po. Ano po ba yan? Normal po ba yan na pusa or what? Pero dati naman po kasi wala. Pero nung nagkaroon na ng, nabuntis si Mrs., parang doon na siya doon. Pero pag tinitingnan naman namin, pusa po yung nakikita namin sa bubong. Ano po ba yung totoo? Mga ganyan. So yun lang, gusto lang i-share sa inyo yung paksa tungkol sa mga aswang. Ang mga aswang po is hindi po siya katang-isip, no? Yung sinasabi lang nila na panakot lang noon ng mga Kastila sa mga Pilipino, panakot lang ng mga Amerikano sa mga Pilipino dati na lumalaban sa kanila, no? Totoo po yan, no? Mostly yan, mga nagsimula po yan sa Visayas, no? Sa mga part ng Iloilo, no? Meron tayong mga kwento dyan, no? Yung kay Teniente Gimo, no? Which is totoo din talaga, no? So, share ko lang sa inyo. Meron din akong gamit dito na, ito, kunin natin. Ito po is tinatawag namin na buntot pagi, no? Ito po, yan po. So, ito pong klase ng pagi po na to is kinuha po ito sa isang pagi na pinakawalan din pagkatapos putulin yung buntot. So, ito po is talagang pinakamabisang gamit sa mga aswang, no? Hindi kasi sila basta-basta natatakot sa mga itak, sa mga matatalim na bagay. Kasi, pag yan tinamaan mo sila, medyo madulas kasi yung slimy kasi yung katawan ng mga yan. So, minsan dumudulas lang. Lalo na kapag wala namang
orasyon yung itak na gamit. Pero ito po, sobrang takot po sila dito kasi merong something dito sa pagi na kapag po tumama sa balat nila, nagkakaroon po ng sakit yung dugo nila. Kumakalat po yan hanggang sa mawala po sila, no? Mamatay sila. Ito po talaga ang kinakatakutan nila. Yan po. Pagi, no? Ano ko lang po, share ko lang din po sa inyo, no? Bakit ba hindi sila takot sa mga itak-itak lang, no? Kunyari, masugatan mo yung aswang, no? Ang gagawin po niyan, alis po yan. Pag uwi po niyan sa bahay nila, magpapagaling po yan. Didilaan lang po ng laway nila yan, no? Yung mga sugat, yung mga hiwa, kung ano man po yung natabo nilang pinsala sa katawan. Dinidilaan lang po nila yan, tapos gumagaling din yan eventually. Pero pag ito po ang tumama sa kanila, no? Stingray's tail o buntot pagi, hindi na po gumagaling. Yan po ang kaibahan ng tinatagalang sila or binabaril lang sila compare dito. No? Hindi po gumagaling yung tama nito, kumakalat po sa dugo nila yung lason. Tapos po nagkakaroon na sila ng sakit, nagiging bedridden na sila, tapos po namamatay na po. No? Kaya po medyo pag sinabi yung buntot pagi, medyo takot talaga sila dyan. Share ko lang din no, marami na akong na-rescue na ganyan. No? Lumuwas pa ako ng Marinduque, tapos mga part ng Laguna. Ganyan po lahat ng kwento nila, no? Parang may parang babagsak sa bubong, parang pusa. Pero pag naglakad, parang tao, no? Pero pag tingin mo naman, dun sa pusa lang na itim. Normally, di ba? So magtataka ka, kasi po meron silang tinatawag na sabulag, no? Ang sabulag po, ibig sabihin, iba yung nakikita mo dun sa physically, pero iba talaga yung pinaka-anyo niya, no? Mostly yan talaga mga itim or pale, itim na tao parang sunog. Tapos meron din parang putlang-putla. So ganyan po siya. So yung pamulag nila is meron lang po yung parang certain radius. Yung parang sakop lang niyang teritoryo, no? Outside dyan sa radius na yan na pwede mo na silang makita. No, may encounter pa nga ako, yung kapatid ko nakita yan ng aswang sa bubong na medyo na lampas na dun sa radius na pamulag, no? Pero nung tinignan din siya, kinabukasan, nilagnat. So yun, kaya niya nakita yun kasi medyo lagpas na rin siya dun sa parang boundary ng radius. May sakop lang po kasing yan perimeter, yung pamulag na yan. So outside dyan, makikita mo na sila. So yun lang, tapos share ko din sa inyo no, yung mga bagong mga update sa mga ganyan. Madalas kasi sinasabi nila para daw malaman mo yung aswang yung isang tao, ayaw po yan kumain ng bawang, ayaw niya nakakaamoy ng mga ganyan, bawang-bawang. Pero ngayon po, may mga aswang na rin po na kumakain na ng bawang. So, updated na po sila, parang na po sila, parang na-adapt na nila yung ganyan. Meron din po yung wala ng kanal, ay may kanal na dito. Dati kasi, sinasabi nila, wala daw kanal, aswang, no? Ngayon po, meron na po, no? Na sila, parang nag-breed na sila sa kapwa natin tao na kaya nagkakaroon na po ng kanal dito. Dati kasi wala. So, ang masasabi ko lang po dyan is totoo po yan. Sobrang dami pong encounter ko dyan sa mga yan. No? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na lang yan, parang katang isip. Kasi ang tao naman hindi naman maniniwala yan kapag hindi nakakaranas ng kababalagan eh. Diba? May mga ganyan ako na-encounter na tao. Dati hindi naniniwala sa aswang, hindi naniniwala sa mga engkanto. Pero nung personal na nilang na-experience yung ganyan, parang naging mas paranoid pa sila dun sa, alam niyo, yung tao na naniniwala talaga. Which is okay na din naman po, no? Maging paranoid tayo, wag lang sobra. Sir, mga anong klaseng aswang po usually yung na-encounter po ninyo? Kasi yung sa akin, no, sa buntis, no, mostly yan yung talaga na-encounter ko. Yun nga, nung lumuwas pa ako ng Marinduque, ang sumbong is gabi-gabi, na parang binubulabog, tapos sumasakit yung tiyan ng buntis. No, kasi ang mga aswang po, no, meron po yung mga kakayanan, karamihan po kasi dyan marunong din mambarang, no. May mga kakayanan po sila na nagsasalita po sila ng mga orasyon, para po maramdaman ng isang buntis na mainit yung katawan niya. Tapos parang nasasaktan yung bata, gumagalaw ng gumagalaw. Kahit sabihin natin aircon yung kwarto, pero yung pakiramdam ng buntis, mainit na mainit. Tendency niya lalabas siya, no? Lalabas siya ng bahay, magpapahangin. Doon na po siya atakihin ng
aswang, no? Yung mga napapanood natin ng mga nagbabiral na video, lalo na sa Iloilo, no? Nakikita naman natin yung reaction ng mga tao. So, hindi siya talaga yung ginawa lang ng AI na ano, may mga nakikita tayo na dun sa bubong, may mapulang mata na nakatingin sa kanila. Mostly yan talaga yung mga indication, mga mapulang mata. Yung pusa normally kapag yan tinignan mo, parang white yung reflection niyan, hindi pwedeng red. So kapag red yan, hindi yan normal na pusa, no? Ang masasabi ko lang diyan sa mga aswang is kung maalala nyo way back 90s, yung kwento ng Shake, Rattle and Roll, yung kay Manilyn Reynes, no? Meron kasi akong nakausap diyan, yung nanay niya, classmate nila, sa isang university sa Manila, isang old university sa Manila, no? Nangyari yan sa may bandang Dueñas, no? Hindi chika to, hindi to yung something na chismis lang. Totoo talaga siya, true to life story siya. Ang nangyari is, yun nga, in-invite yung si Manilyn Reynes dun sa probinsya nila, dun sa Dueñas, Iloilo, no? Tapos, yun pala, na later na nalaman niya, bago mag full moon, na hindi na pala normal na tao yung mga nandun sa baryo na yun. So, nakahanap siya ng paraan para makatakas, no? Kasi nakita niya yung mga itsura ng mga tao doon na nagbabago na. So, natagpuan siya ng isang magsasaka yun, pero eventually napauwi siya ng Manila, pero nabaliw siya. So, talagang hindi niya siguro kinaya. Pero yung kaibigan niya na nag-invite sa kanya, nakagraduate pa yun. So, meron talagang mga aswang ngayon na, alam mo yung mga new breed na mga professional na. Hindi ko naman sinasabi lahat, no? Doktor, midwife, anything na may attachment, may kinalaman sa dugo at laman, embalsamador, tendero ng baboy na may dugo, yung mga ganyan. Basta may attachment sa dugo at laman, dyan talaga sila, Meron nga ako na-encounter sa kapwa ko manggagamot, no? Yung isang buntis, every 7 months namamatay yung anak niya, yung niya, same OB. So, biruin mo 3 beses na siyang 6 or 7 months nawawala yung bata. So, ang nirecommend ng kapwa ko manggagamot niya, magpalit ka ng OB. Ayun, nabuhay yung bata. So, ito yung namin na aswang yung OB. Na ganyan, na bago pala paano may ginagawa. Siyempre, hindi mo naman yan malalaman. Diba? Kung hindi ka naman naniniwala sa ganyan. So, isipin mo, normal death, no? Pero sobrang strange, 3, tapos mawawala ng heartbeat yung bata. So, yun lang, may i-add lang po ako dyan, no? Meron kasi tayong mga tinatawag na, hindi kasi lahat ng nasa pamilyang aswang is magiging aswang, no? Meron tayong tinatawag dyan na ganap at hindi ganap, no? Yung mga ganap, yun po yung nasubuan ng mutya, no? Na nalawayan, napakain ng laway ng Meron din naman tayong mga tinatawag na hindi ganap. Although yung pamilya nila is galing sa pamilya ng mga aswang, may bloodline, no? Pero hindi sila talaga na napamanahan o na naging ganap na aswang. Yung iba dyan, pinipiling iwan yung pamilya, lumikas, umalis pumunta ng ibang lugar para lang hindi sila mahawaan, no? Pero meron po silang mga capabilities, mga power na beyond normal. Ibig sabihin, hindi sila talaga normal. Meron dyan mga galing magbaliktad ng matres. Meron dyan yung mga nagkakaroon sila ng matalas na pang-amoy, pandinig. Pero hindi sila aswang. Kumbaga, sila yung tinatawag ng mga hindi ganap. Meron lang silang parang mga power from their bloodlines na hindi taglay ng isang normal na tao. Matalas yung pandinig. Kahit nga tayo, kunyari, nag-uusap tayo dito sa mga ganap na aswang, yung naririnig nila yan. Yung usapan natin from miles away, malayo, kilometer, naririnig nila yung sobrang talas ng pandinig nila at mga pang-amoy. So yun lang, mga ganap tsaka hindi ganap, para din may idea kayo, no? Tsaka ngayon, sinasabi kasi nila yung mga aswang daw, para mabuking mo na aswang talaga, may mga amoy daw yan, tapos hindi tumitingin sa tao, tapos parang ganon, introvert, no? Hindi po lahat, no? Nag-adapt na rin sila dyan. Ang hindi lang nila kayang no? Parang hindi nila kayang itago,
is yung inverted yung ano mo sa mata nila, yung yung parang reflection mo sa mata nila. Yun hindi pa nila talaga kayang magawa ng paraan. So, yung mga yan talaga pag tinignan mo sa pupil ng tao, no, nakabaliktad ka. May na-encounter na po kayong ganun, sir? So far, hindi kasi sila tumitingin, no. Pero pag tingin, alam ko naman talaga na may mga layo yung iba, tapos yung iba, alam mo na. Pero umiiwas talaga sila. Lalo na pag manggagamot. Hindi yan tititig sa'yo. Hindi yan tititig kasi alam nilang malalaman mo sila. Mga ngati lang sila. Kunyari, pumasok sila dun sa bahay ko kasi may mga pangontra dun. May mga mga ngati lang, maramdaman mo parang hindi sila komportable. Mga ngati, tapos parang gustong lumabas. Lalo na pag may buntot pagi, ayaw nila yan. Talabas sila, hindi sila papasok dyan sa ano mo. So yung anong natin, yung pwedeng maging tanong ng mga viewers, no, ano po ba yung pwedeng ipangontra sa mga yan? Kunyari po, yung misis ko po na buntis, ano po ba yung mga pwede nating ipangontra? So, totoo naman po yung bawang, no? Pero yung bawang po, for as long as hindi nyo siya ginigisa, hindi nyo siya inaano, hindi po siya mag-work. No, maganda siya talaga kung meron kayong parang lutuan or what na pwedeng gisahan ng bawang. Pero kailangan po walang mantika, no? Kung nakakaramdam kayo ng may something sa ano nyo, igisa nyo lang po yung bawang na walang mantika. Ano na po yung smell niya. Ayaw po nila niyan. Tapos po, eventually aalis po sila. Kasi pwede rin po yung goma na susunugin, pero may amoy kasi yun eh. So masama din siya sa buntis. Marerecommend ko rin po kapag po ganyan yun na encounter ninyo, no? Mag-ipon na po kayo ng kalamansi, tsaka mga pulang tela, no? Pulang damit, or yung mga pinaghubaran ng mga asawa ninyo na galing sa bago kayo matulog, maghihiwa po kayo ng kalamansi para po ang maaamoy nung aswang is yung kalamansi, hindi po yung tiyan ninyo. Tapos i-cover nyo yung mga pinagpawisan ng mister ninyo sa tiyan ninyo. Tapos make sure po na lagi kayong may hawak na asin sa ano nyo. Kunyari sa pagtutulugan nyo, meron kayong malapit na makuha ng asin. Kasi po yan po is parang asido yan sa balat nila. No? Magtumpo kayo ng asin sa may labas ninyo. Kung nakakaramdam po kayo ng parang mga tumata yung balahibo nyo, minaamoy kayo na mabaho, na first time nyo na amoy, possible po, meron pong mga nandyan sa labas, no? Hindi lang po natin nakikita. Pero subukan nyo po maghagis ng asin sa labas, mawawala po yung amoy. So, regarding naman po dun sa mga pangalan po ng mga aswang, iba't ibang klase ng aswang, madami po kasi yan, no? Meron po tayong tinatawag ng mga andoduno, andoduno, yan po yung mga aswang sa patay. No, kaya nga po sinabi na, kunyari pag gabi, kailangan hindi nyo pwedeng iwan yan. At least 1-2 tao na may nakabantay dyan. Kasi pwede na pong palitan yan. Papalitan niya ng punong kahoy. Pagdating nyo dyan, parang kala nyo normal lang, pero hindi nyo alam na palitan na pala yung bangkay. Ang nangyari na po niya, nag-viral nga po yun eh, parang bata yata. Ang ginawa, yung mismong ataol mismo hinagis dun sa bintana. Pagbagsak po kahoy yun nandun. Nag-viral yan eh, way back 2023 yata, 2022. So yun po, napapalitan po yan ng mga tinatawag natin na andoduno, yung mga aswang sa ganyan, mga burol. Sa mga may sakit din po, alam ko andoduno din yung tawag nila, or balbal, basta ganyan din po yan. Sa mga may mga chronic disease na mga tao, no? Mga matatanda, may mga sakit, kailangan po bantayan talaga sila. Kasi yan po, inaaswang din po yan. Hindi lang po yung sa buntes, no? Yung mga tik-tik, mga may sakit po, may mga nakaburol, ganyan pa, kailangan binabantayan natin. Marami kasi sila, no? So, ang iiwasan lang talaga natin dyan is yung mahawaan tayo ng mga yan. Paano ba nang nangyayari yung hawa? Nyari po, pumunta kayo sa isang lugar, nagbakasyon kayo. May binigay sa inyo, hindi nyo naman kilala yung isang tao, may binigay sa inyo pagkain. So, make sure na lagi kayo may dalang kalamansi or lalo na pag mga karne, no? Patakan nyo lang po ng kalamansi pag nagbago yung anyo. Hindi po yan pagkain ng tao. Meron din po yung laway ng aswang. So yung laway ng aswang po, kahit patakan nyo ng kalamansi, hindi yan magbabago. So maganda talaga para safe po kayo, para hindi kayo mahawaan ng ganyan.
make sure na nakikita nyo kung paano, kunyari, paano niya kinuha. Tapos binigay sa inyo, kahit po sa tubig, no? Nahalo nila yun sa tubig, yung laway. Hindi naman gumagana dyan ang kalamansi. So gumagana lang yung kalamansi kapag yung isang karne o ano, is karne talaga ng tao. Tapos parang binubulag lang nila kayo, no? Para makain nyo. Tingin nyo doon sa ano, manok. Pero hindi talaga yun. Parang parte talaga ng katawan ng tao yun. No? Yun, gumagana yung kalamansi. Pero pag mga laway po ng aswang na hinalo sa pagkain, hindi po gumagana. So talagang instinct lang talaga yung kailangan nating pairalin dyan. No? Huwag tayong kakain ng mga binigay ng ibang tao. Pwede naman, tanggapin mo. No? Huwag mo lang kainin. Para lang hindi sumama, lalo na yung mga kapitbahay, pag bagong lipat kayo sa isang lugar, tapos medyo tago, probinsya, may mga ganyan, birthday kasi ng apo ko, birthday kasi ng may binibigay, spaghetti, okay lang naman tanggapin nyo. Pero huwag nyo na lang kainin. Kung ayaw nyo talaga mayanggaw o maaswang, no? Yun lang yung tip ko dyan sa ganyan. Dito po sa Metro Manila, ano po yung mga usual na aswang na naglalagi-lagi po dito? Kasi sabi nila, no, hindi na raw uso yan, 21st century na tayo, AI na tayo, hindi naman nauso yung mga aswang-aswang na yung mga nakikita natin sa video, hindi AI lang yan. Diyan po kayo nagkakamali kasi nung nabubuhay pa po si Mama, naka-encounter yan si Mama, mamalengke kasi yan ng madaling araw sa bandang Pasay, no. Pag upo niya, medyo napaiglip siya sa jeep, no. Hindi niya alam nakasandal na pala siya doon sa isang matanda na parang nakababa yung buhok, tapos matatalas yung mga kuko. Yun, alimpungatan siya. Akala ng mga nakasakay doon is kasama niya. So, alimpungatan si Mama, tapos parang tumistan siya. Pagbaba daw nung matanda na yun, parang hindi naglakad. Parang nakalutang lang. Ang bilis daw nawala. So, hindi natin pwedeng sabihin na dahil puro CCTV dito, wala nang aswang. Mas marami po dito ngayon kasi yung mga dating mga taga-probinsya nagluwasan dito, no? Medyo ilag lang sila, pero marami po sila dito talaga. So sa Manila kasi nga gawa ng mga aswang, mga lahi ng aswang na napalaya sa probinsya, nabuking na ng aswang sila. Yung iba lumilipat dito. So dito, syempre, yung ibang mga hindi naman naniniwala na tao, no? Hindi mo talaga yan malalaman na aswang kasi hindi ka naman naniniwala dyan. Not unless makita mo ng personal na nagpalit ng anyo. Diba? So yun lang, marami dito. Maniwala kayo na marami talagang nagkalat dito sa Metro Manila. Medyo lang talaga, discreet lang sila kasi nga sa dami ba naman ng mga CCTV. Pero marami na talaga nakuwanan yan sa CCTV, yung mga aswang na nagbago from pagiging tao, naging aso. No? Mas madami dito ngayon kaysa sa mga nasa probinsya. So ang i-add ko lang, no, sa ganyang paniniwala is kayo pa rin po yung magde-decide. No? Kasi yung mga tulad ko na manggagamot na may mga experience na sa ganyan, dumaan na ako dun sa proseso na hindi ako naniniwala dati. Pero nung na-encounter ko sila, dun ko na talaga na parang hindi na siya talaga yung something na parang parang katang-isip. Kasi tulad yan, may mga nagme-message sa akin, pare-pareha sila ng situation. Kuya, may bumabagsak doon, parang naglalakad. Kuya, may naamoy kaming mabaho. Kuya, laging sumasakit yung tiyan ng misis ko tuwing alas 6. No? Ano ba yan? Para bang nagkuntsabahan ba sila? Hindi naman, kasi iba't ibang lugar sila. Dumuwas pa nga ako ng Marinduque para lang sa ganyan. O yun, binigyan ko rin ng bundot pagi. Tapos yun yung natawag natin na yung makabuhay na baging. Nakakabili niyan sa Quiapo, pwede kayong bumili niyan. Ipapalibot nyo yun sa bahay ninyo. Papagapangin ninyo, takot din sila dyan. Anything na may mga tinik-tinik, medyo ayaw nila niyan. So yung makabuhay kasi yan, may mga tinik yan. Yan ang magandang paanoin nyo, pagapangin ninyo sa bahay ninyo. So yun lang, kung maniniwala kayo, hindi, okay lang din naman. Pero as a manggagamot, no, gusto kong sanang maintindihan ninyo na merong mga kasama tayo dito sa mundo na hindi naman din talaga tao. Bukod dun sa mga hindi nakikita, meron tayong tinatawag na mga ganyan, aswang nga, na tao sa umaga pero sa gabi, hindi na sila tao. So yun lang, sa mga ganyang kwentong aswang,
or may mga experience kayo na ganyan, pwede nyo akong i-message sa aking FB page, yung Nards Leonardo. Makikita nyo naman yung mismong profile pic ko. Mag-send lang kayo ng ano, or sa comment section kasi sila yung sa off the record, minsan inaano rin naman nila, kaya pino-forward nila minsan yung mga ganyan na tanong. So, pwede kayong mag-inquire sa akin sa magpagamot or humingi ng tulong. Kung kayo ay ginagambala ng mga ganyan nila lang, no? Feel free po na kontakin po ako sa aking FB page. So, i-share ko lang din po, no, sa mga, meron po kasing mga nagpapa-house cleansing sa akin, no. Kasi marami silang na-encounter na mga kasama nila sa bahay na hindi nakikita, no. Ang house cleansing po kasi, ginagawa po yan ng isang maalam na manggagamot, no. Meron pong mga proseso yan, no. Kaya kung makikita nyo po sa Facebook account ko po, meron pong isang bahay doon na condensing ko po. Tapos po yung parang CCTV ng may-ari, medyo sobrang linaw niya, HD yung gamit niyang camera, no? Nakita doon na maraming mga orbs, mga anino na lumabas doon sa bahay niya. No, hindi po kasi yan talaga mga usok or what lang na parang physical, no? Kaya po kayo nakakaramdam ng mga sakit, kamalasan, pag-aaway sa bahay niyo. Lalo na po yung mga bagong tayong bahay, bagong gawa na bahay, tas titirahan po ninyo, no? Mas mare-recommend ko po na ma-cleansing po yan. Kasi po, yung mga bahay po na yan, dati po may mga puno dyan na nakatanim na tinanggal, pinutol. Yung mga nakatira po dyan is nagstay pa rin dyan sa lugar na yan. Kaya pag pasok nyo po dyan, parang napapansin nyo na parang simula nung lumipat kami rito, malas-malas na, nawala ng trabaho, nagkasakit-sakit ng mga ano. Ganyan po kasi siya, no? May mga entities po na nandyan na hindi natin nakikita, na kiniklaim pa rin nilang kanila yung teritoryo na yan, no? So pag pumasok po kayo dyan, iti-treat nila kayo as intruders, bibigyan kayo ng sakit, kamalasan, no? Madalas pa kayo mag-away-away. Mahirap po niyan talaga yung sakit, no? Siyempre, lalo na sa mga batang maliliit, no? So, marirecommend ko lang kung may mga ganyan kayo nararamdaman sa mga bahay ninyo, pwede nyo po akong i-message po for house cleansing. Yun nga, sinasabi ko din po, lalo na po sa mga abandoned na bahay na hindi po natirhan. Marami po nangyari niyan nung way back nung 2020 nagkaroon ng pandemic, no? Pagbalik po ng mga, naibalik yung mga estudyante sa eskwelahan, marami pong case, lalo na sa Laguna, Batangas, nagkaroon po ng mga sapi yung mga estudyante. Sabay-sabay sila, nagkaroon sila ng sapi. Nangyari po kasi dyan, no, nabakante yung lugar, tumira dyan yung mga entities na, kasi gusto po nila yung mga tahimik na lugar, no. Yung, kunyari, itong kwarto na to, na hindi natirhan, isang buwan, sigurado yan may nakatira na dyan. Kasi sa mga ibang lugar, maingay, dito lang sila nakakahanap ng parang katahimikan na sila lang, na hindi sila nabubulabog, tapos pupunta ka, titira ka dito. Anong gagawin mo? Siyempre, yung mga yan, territorial yan, bibigyan kanya ng sakit. Magpaparamdam yan sa'yo. Maraming nangyari niyan sa mga condominiums, kasi nga, nabakante yan di ba? Tapos umalis pa yung mga dating mga Chinese na pogo workers, di ba? Maraming nakatira dyan sa mga condominium na yan na napaalis na, napabalik na ng China. So, ang dami yung mga nabakanting lugar. Lalo sa amin dyan, banda sa Parañaque, maraming nakatira dyan dati ng mga Chinese na napauwi na ng China, no? Nabakante yan ng ilang taon. Tapos titira ka dyan, diyan ka makakaramdam ng mga ganyan. So ang sa akin lang naman, pwede nyong makontra yung mga ganyan, magkonsulta kayo sa manggagamot, house cleansing, tapos po, meron po tayong ginagamit dyan na pambaklas ng mga halamang gamot, no? PM nyo lang po ako para mag-guide ko rin po kayo sa mga ganyang. Huwag po kayong mag-alala at hindi po naman yan something na talagang chika-chika lang din. No? Kasi yun nga, pinatunayan ko lang din. No? Pag nakita nyo yun dun sa FB page ko po, makikita nyo rin may mga orbs talaga na mga shadows na lumabas dun sa bahay. May mga feedback din po ko na after ng cleansing, okay na sila, hindi na sila nag-aaway, hindi na nagkakaroon ng sakit yung mga bata, yung mga nakatira sa bahay. No? After ko po kasi mag-cleansing, naggagawa ako ng parang selyo sa bahay. No? Parang spiritual shield po yan, gamit ang kandila na may orasyon din. No? Pag natapos na po na maupos yung kandila na yun, gumagana na yung parang shield na yan,
Tapos sa may pintuan ng bahay, no, may nilalagay din po ako doon na parang pangontra, no. Mostly yan kasi nakakapasok lang sa pinto. Dati kasi yan, nakakalabas-masok sa, tumatago sa pader, no. Okay lang sila na ganun kasi nga wala namang protection yung bahay. Pero after ng cleansing, parang hindi na sila makabalik. Yung mga lumabas, hindi na makatago sa pader. Gawa nga ng mga ganyang spiritual shield na ginagawa namin sa bahay. So kapag po may mga tanong kayo tungkol sa mga ganyan, sa mga kwento natin na aswang, mga anything na paranormal, pwede niyo po ako i-message sa page. Wala po kayong babayaran, no? Wala po kayong kahit na anong fees or something. Yun nga lang po, medyo may konting delay po sa mga sagot ko kasi marami din po kasing nagme-message. Pero rest assured po na sasagutin ko po yung mga katanungan ninyo. Wala na po kayong kailangang bayaran or what. No? So yun lang po. Sa mga viewers po, salamat po sa pag-suporta sa channel ng Off the Records. Napakaganda po na itong YouTube channel na to. Marami po kayong matututunan. So keep on supporting Off the Records YouTube channel. Kung may mga katalungan po kayo na spiritual, anything po na may kinalaman sa spiritual na mundo, PM nyo lang po ako sa aking FB page, Nards Leonardo. At right away po, tutulungan ko po kayo, sasagutin ko po yung mga katanungan nyo sa best of my knowledge tungkol sa mga ganitong spiritualan. Ito po ay para lang po sa mga naniniwala. Kung di po kayo naniniwala, feel free na wag nyo na lang pong intindihin or skip nyo na lang po. Nards Leonardo po, Soldier of God, manggagamot po na taga Ciudad Adelina, Barangay Conchu 13, Martires, Cavite. PM lang po at may awa ang Diyos sa ating mga Pilipino. Makakaraos din po tayo sa mga problema natin, lalo na sa mga iniisip natin, mga naranasan natin, lalo na sa mga spiritual na sakit. No? Maniwala lang po tayo. Salamat po. God bless po sa lahat. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!